Hello BSC2! Ang next na gagawin natin ngayon ay yung beams. So ang project natin ay one-story building kaya ang beams lang niya ay yung roof beams. So ang take-off natin dito ay syempre manggagaling sa roof framing plan, which is ito. And then ang i-extract natin dito sa roof framing plan, yung mga RB1 at RB2 lang. Ang ibig sabihin ng RB1 at RB2 ay dalawang klase lang ang ating roof beams. So, nanggagaling yan sa ating structural analysis. Ngayon, ang difference nila maaaring dun sa size o kaya dun sa reinforcement niya. So, ang in-isolate natin ngayon yung beams lang, which is ito. So, meron tayong mga RB1 tsaka RB2 and then it shows na ang roof beam 2 natin ay ito lang. Mga longitudinal beams lang measuring 4.4 meters or 4,400 millimeter. And then yung mga RB1, iba-iba ang kanyang mga length. So, ang pinakamahabang RB1 ay 3.5 meters. Next, from there, i-develop natin ngayon yung kanyang details. So, ito yung ating RB1. So, ang dimension niya is 3.5 meters and then nakalagay dun varies. That means may mga maliliit na length, meron namang mas mahaba sa 3.5 meters. And then from structural analysis, ang size ng roof beam 1 ay 200 by 300 millimeter. And then, ang kanyang bakal, 216 sa taas, 216 sa baba. Ngayon, ang detailing dito sa RB1, papakita mo yung ito. Ito yung beam. This is another beam. Then, ito yung RB1. And then, ito yung kanyang mga stirrups. Ngayon, yung 216 na yan, ito yon. Tapos, 216 sa baba, ayan siya. Note na dito naka-bend. Ibig sabihin yan, terminated na yung beam. Hindi na siya tutuloy dito sa kabila. Tapos, ito naman yung beam stirrups. Ang detailing niyan ay syempre yung diameter and then 1 at 50, 9 at 75 at 100, rest at 150 to mid-span. Yang 1 at 50 na yan, mag-start yan dito sa face ng beam. So, ang ginamit ko na scale dito ay 1:50. Okay? Ngayon, yung beam stirrups mag-start sa 1 at 50 from the face of the beam, which is this. Pakita ko lang yung sukat. Ito siya. So, from this face, that is 50 mm. Iyan yung unang stirrup natin. Next is 9 pieces at 70 mm ang spacing. So, ito yung 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces. Okay, kulayan ko yan ng yellow. Yan yung from these stirrups, yan yung 70. Okay, so sunod-sunod na yan na tig sa 70. Next is 5 pieces at 100. So from this, susukat ka ngayon ng 100 mm. Ito na yon. Yan yung 100. So, 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. Next is, susunod dyan ay the rest at 150 mm. So, ang susunod na dito, 150. Yan na yung towards mid-span.
And then next is, etong inuna ko na 1 at 50, 9 at 75 at 100, i-mirror ko lang dito sa kabila. Okay, so demo ko lang. I-mirror ko lang siya. Yan. Okay, next. Lahat na nandito sa gitna, ang spacing na niyan ay 150 mm. Okay, so pakita ko lang. So from here, 150 din yan. Next, ito siya, RB1. Ang ginamit ko na scale dito ay 1:50. And then, katabi nito, yung section. Ang scale na ginamit ko dito sa section ay 1:25. Ang dimension niya ay 200 by 300. Itong top bars na 216, ito siya. Ito. Tapos, yung bottom bars na 216, ito naman siya. Yan. Next, let's say, punta na tayo ngayon sa RB2. Since ang RB2 ko, iisa lang, I mean, 4.4 meters lang ang haba. Okay, 1, 2, 3, 4 na apat na pare-parehas ng length. Ito siya. So, finix ko na yung kanyang haba. Ang detailing niyan, same thing here from structural analysis. So, dito ako nag-start kanina. Then, minirror ko na lang siya sa kabila. Ayan na siya. The difference here is yung RB2, since mas pahaba siya, gumamit ako ng dalawang 20mm top, dalawang 20mm bottom. Pero ang kanilang size ay parehas lang. 200 by 300. So, nagkaiba lang sila sa reinforcement. Okay, so, ayan siya. And then, ayan ngayon yung beam, roof beam details. Ibig sabihin, pinakita mo yung drawing niya, yung length, tapos yung section niya. Next, after roof beam details, yung roof beam schedule. Ito lang ang laman ng roof beam schedule. Nandyan yung mark, dimension, then the bars, and then stirrups. In some cases, yung bars, magkaiba ang top-bottom, ay magkaibang top bars, let's say, dalawang 20, yung bottom bars, dalawang 25. May mga ganyang cases. Pagka magkaibang kanyang top and bottom bars, nakalagay na dito, 2 20mm top and then 2 25mm bottom. Okay, so may mga ganong cases. Next is, i-drawing na natin ito ngayon dito sa ating structural 1, S1. So, nagkataon na nagkasya lahat ang aking concrete dito sa S1. Ibig sabihin ng concrete, lahat ng may simento, dito siya, kagaya ng foundation, ng columns, ng wall footings, nandito. Then sa S2, nandito lahat ng angle bar, parlina, or mga bakal. Yan. Okay, so lalagay ko na to dito sa loob. Ayan. So, ito ang aking final output. Okay guys, so that's it. Thank you for listening.